Hello mga kababayan, kumusta kayong lahat dyan? Si Nolan Tech TV nga pala ito ng Canada. Dito kami ngayon sa Jack Darling Memorial Park, which is malapit lang naman to sa lugar namin. Kasama ko nga pala ngayon tong kapatid ko at ang kanyang mister. Sinundo ko sila sa kanilang boarding house para magkakasama kami. Pinasyal ko sila dito. Kaya, Welcome to Canada. ate, We are here, okay. Ano? pakikwento mo naman sa amin ang iyong buhay Canada bilang isang international student. Paano bang bilang isang international student, bakit mo na napili na maging international student? Bilang international student, may mga positive at saka negative way naman kasi nga international student which is nag-uumpisa pa lang naman kami. Oh. Okay? So, bilang international student, dahil mahirap din naman yung i-balance namin yung work tapos sa pag-aaral, pero kaya naman. Which is kaya naman kung sa kaya. Hindi ka nagtatrabaho bilang full-time, di ba? Ay, hindi part-time lang kasi nga mahirap naman pagsabayin yung pag-aaral at saka pag-tatrabaho. Ang alam kong bagong rule sa Canada, eligible ang mga student na magtrabaho kahit full-time. Yes, which is true. Kasi pwede naman kami magtrabaho more than 40 hours, sa kaya mo lang. Pero nga ako, dahil di ako nagtatrabaho masyado, dahil nandito naman siya. Oo. Yung ano mo, kuya mo, siya yung nagtatrabaho. Oo. Pwede siya naman. Siya, Mukha mo. kaya naman, siya naman na pwede magtrabaho. Kuya, ikaw, bilang working permit na pumasok ng Canada, ano naman ang masasabi mo or may share mo sa mga kababayan natin na gusto magkaroon ng knowledge na may kamukhang sitwasyon sa inyo na pumunta kayo dito, pumunta si ate dito bilang isang international student at ikaw naman nag-grant ng Mainit work na. permit, ano naman ang may bibigay payo mo sa mga may ganitong sitwasyon din, kamukha sa inyo, na may alinlangan na pumunta ng Canada at sumugal para maging international student at the same time maging work permit yung mister nila? Actually, ang work permit, kung may chance, an opportunity na magkaroon ng work permit, i-grab mo na kasi minsan ng buhay sa Canada, suntok sa buwan talaga kasi hindi naman sa mahirap, basta't lakas lang ng loob at lakas ng fighting spirit, kahit na medyo nag-adjust ka pa, laban lang ng laban. Kasi kung hindi ka lalaban, wala, talagang susuko kasi sa mga bill pa lang dito sa Canada, talagang mangingiyak ka na kung wala kang diskarte. Kaya sa Canada, diskarte, at saka kumbaga, pag binigyan ka ng opportunity, limbawa sa trabaho, pag binigyan ka ng opportunity, wag nang mag-second demotion, grab lang ng grab. Laban lang laban para at least sa every steps of your life, sa bawat trabaho kasi kailangan mo matuto. Kahit na sabi mo bago ka, napag-aralan naman lahat yun. Katulad ko, nagsimula lang ako, trainee sa kumpanya namin, hanggang sa nagkaroon ako naging machine operator. At the same time now, tinitrain nila ako sa relief lead. So, it's a good opportunity para sa buhay sa Canada. Kaya yung mga may gusto na pumunta rito, not totally, sabi nga nila, think twice or not twice, thrice. Kung malakas yung loob mo, grab mo na. Ganoon lang ngayon. Maganda naman dito eh. Maganda naman ang buhay dito kasi lahat ng lifestyle, lahat ng pagkain, makakain mo. Oo. Basta masipag ka lang sa trabaho dito, wala namang problema. Kaya, Ang galing mo, kuya. Susunod, supervisor na siya. Sa pagiging working permit, naging trainee operator, ngayon ano ka na, team leader ka na. leader na. 'Di ba? Ang ganda, ang galing ng achievement. Anong maipapayo nyo dun sa mga katulad nyo na international student? Tanong ko lang sa inyo, gaano ba kalaki ang gastos ng isang international student kung masasagot nyo lang? Halimbawa kasi
mayroon tayong mga kababayan na syempre nag-iisip or kung kahit may plano sila, wala silang idea kung magkano bang gagastusin ng isang international student. Sa isang international student, pero asahan na talaga yung pera dyan kasi pera talaga. Kasi unang-una, magbabayad ka ng tuition fee, kailangan i-full mo yung one semester mo, tapos which is mag-open account ka pa dito, meron ka pang shoe money. So medyo maano siya, medyo may pagkamahalan nga lang, pero at mababawi mo naman diyan pagka meron ka ng working permit, pagkatapos mo mag-aral, mabibigyan ka naman ng post-graduation doon. So mababawi mo naman yan. Kaya lang, yun nga lang, may kailangan din talaga may pera ka. Talagang may pera din. Kasi syempre, kailangan mo bayaran ulit yung pangalawang semester mo. Yung semester dito, 4 months lang. So after na naman ng 4 months, din magbabayad ka na naman ng another tuition fee ulit ng pang isang semester. So may pera. At saka kailangan din may mga sponsor ka. Kahit naman may pera ka, kailangan pa din ng sponsor. Which is nasa Canada. Sa Canada lang yung allowed, alam ko. Pero kung sa Amerika, pwede din. Basta may sponsor ka lang. Ganon. Sa mga sponsor mo, kailangan lahat ipakita nila yung kanilang mga source. Sabihin ka kung saan galing. Tulad ko din, may mga sponsor. Kaya lang, nandito nga itong kapatid ko. Isa din siya. Pero meron pa din. Hindi, para dun sa mga syempre may mga magsasabi na, but kung may pera ako, bakit ko naman pipiliin na maging international student sa Canada? Ba't hindi ko na lang gamitin ang pera ko sa Pilipinas? Kung halimbawa nasa Pilipinas sila, magnegosyo sila doon. Para sa inyo, ano bang benepisyo ng Canada? Bakit sumugal kayo na maging international student? Imbes na gamitin nyo na lang yung pera nyo bilang isang negosyo. Okay. Yan. Siyempre, kung talagang may anak ka, at iniisip mo din naman yung pamilya mo kasi if in case naman na permanent residence ka dito, makukuha mo yung anak mo. So mabibigyan mo din sila ng magandang kinabukasan dito kasi yung pag-aaral dito sa mga bata ay free naman. Pero pag college yun lang ang may bayad. At saka yung nila dito, yung health benefits nila dito, kahit naman lahat ng mga permanent residents o kaya kahit naman citizen, isa naman ng yun, makukuha naman nila yung mga benefits nila. Yun ang pinakamaganda yung health nila dito. At saka yung sa mga bata nga, free naman yung education nila kung ikaw ay ma-PR na. So, para naman sa mga anak naman. So, which is yung business naman, okay lang. Pero mas maganda pa rin naman dito sa Canada. At least, dito maganda naman yung pamumuhay mo. O habang, kung gusto mo naman mag-for good in the future, pwede naman. Pero at the same time, maganda pa rin naman dito. Kasi nga, para sa mga bata din naman. Wow. Para mabigyan mo sila ng magandang kinabukasan, sila naman yung susunod na mo. Yun. Sila mo naman mabibigyan ng oportunidad dito. Siyempre, tatanda na tayo. O sila naman dito. Yun lang. Kaya bakit ako pumunta dito? Ang galing. Sa mga anak yon. Hindi lang sa akin, which is sa anak, siyempre sa mga bata. Ayun, mga kababayan. Siguro may nakapagbigay kami ng kunting kaalaman sa inyo, sa mga nagdadalawang isip. At hindi makapag-decide kung pipiliin ba nila mag-Canada or kung may pera sila or magbi-business na lang sila.